na mag-like and subscribe sa atin pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Ang katanungan ko po ay kung bakit ang daming tao dito sa mundo na di sumunod kay Jesus nung nandiyan na po siya. Alam nyo kung bakit ayaw sila sumunod? Nandun po ang sagot sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 19. Ganito po ang nakasulat. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. Sabi ng ating Panginoon, ang kahatulan ay ganito, naparito ang ilaw sa sanlibutan. Bago natin tuloy, tingnan natin sino ba yung ilaw na naparito sa sanlibutan. 8:12 ng Juan, kapatid na Daniel. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Maliwanag na ang ilaw ay si Kristo. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Kaya lang, ang kahatulan sabi niya ay ganito, naparito ang ilaw sa sanlibutan. Inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Ayaw sila sumunod sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So ang tanong nyo, bakit maraming hindi sumunod kay Jesus nung nandito siya sa lupa? Kasi marami siyang mga taong dinatnan, masasama ang ginagawa. Ang mga leader ng relihiyon noong panahon ni Kristo, ang gusto puro pera, puro pakinabang. Ang relihiyon ginawa nilang negosyo. Yung mga saserdote at saka mga eskriba, ginawa nilang pakinabang ang relihiyon. Itinitinda nila ang salita ng Diyos, pinababayaran nila yung aral. Tapos, yun namang mga miyembrong inaakay nila ayaw nang sumunod sa Diyos, nagsitigas na ang ulo. 1:28 ng Roma, ganito nakasulat. At palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Pinapayagan na yung mga masama nung mga leader ng relihiyon ng panahon ni Kristo na kahit alam nila yung kautusan ng Diyos, pinapayagan na nila ang gumagawa ng mga yaon. Kinukonsinti na.
Kaya maraming hindi sumunod kay Kristo, mga tao, mga ministro, mga mangangaral, eskriba, mga pariseo, mga saserdote. Ganyan ang dahilan, kapatid, na alit. Sana naunawaan mo. Salamat po, Brother Ray. Salamat po. Makinig ka, kapatid, doon sa Kasi sa ganito, hindi mo maririnig yung buong aral eh. Pero doon sa ating mass indoctrination, lahat ng aral na mapapakinggan mo, hindi ka naman pipiliting umanib sa amin eh. Pagkatapos mong mapakinggan, matandaan mo yon, hindi ka na maloloko ng kahit na sinong pastor. Dahil alam mo na yung buong aral ni Kristo. Pagtatanong po dito, Brother Eli, ay si Brother Joseph Bautista Chong, isang Katoliko. Maraming salamat, Brother Eli, sa pagbigay ng chance na makapagtanong ako ngayon. Ayoko na magpa-delay. And may asawa at may anak na ako. So, ang nararamdaman ko na bilang isang ama at bilang asawa, parang tungkulin ko na isama na sila sa paghanap ko ng katotohanan. So, ang tanong ko, may nasusulat ba na, kasi Catholic yung asawa ko, so alam niyo naman sa Pilipinas yung mga paninira tungkol sa inyo, yung mga ganun. So, medyo nahihirapan akong isama sila. May nakasulat po ba na kung paano ako matutulungan ng Panginoon na maisama ko po sila? And kung sakaling loobin man na maanib ako, tapos bawiin man yung buhay ko bago ko sila maisama, kasalanan ko po ba yun? Alam mo, kapatid, yung sinabi kanina doon sa binasa nating talata, napaka-vital na justice ang nakalagay doon. Ang katwiran ng matuwid sa kanya, ang kasamaan ng masama sa kanya. 18:20 ng Ezekiel. Yung kaluluwa na nagkakasala, mananagot siya, hindi magdadanas ang ama sa kasamaan ng anak at hindi magdadanas ang anak sa kasamaan ng ama. Gayon din naman yung asawa, kapatid. Ang kaligtasan ng mag-asawa hindi pakyawan. Kung mo naligtas ka, maliligtas na ang asawa mo. Hindi ganun. Kayong mag-asawa, although kayo'y considered as one flesh, pero meron kayong isang individual responsibility bawat isa. Kaya ang sabi ni Pablo doon sa unang Korintos 7, basahin mo yung 7:16, kapatid na Daniel. Sapagkat paanong malalaman mo, o babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa? O paanong malalaman mo, o lalaki, kung maililigtas mo ang iyong asawa? Ano mong malalaman kung maililigtas mo ang asawa mo, lalaki o babae, ganun din. So, hindi ko mo mag-asawa sila, ligtas na sila pareho. Kailangan, pareho silang sumunod at pareho silang maliligtas. Ngayon, doon sa tanong mo, paano kang matutulungan ng Panginoon na mahikayat ang iyong asawa? Ipanalangin mo sa Diyos, manalangin ka sa Diyos na yung asawa mo maakay mo. Alam mo kasi yung paninira na sinasabi mo sa akin sa Pilipinas, maaaring makaapekto yun dun sa ibang tao na kumbaga sa kawikaan Tagalog, yung naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. No? Ayaw nating lumaban ng ganong laban, kapatid. Ang sabi ni Pablo, ang ating pakikipagbaka hindi laban sa laman at dugo. Hindi laban sa pagkatao. Hindi patayan. Hindi siraan. Ang ating laban sa mga... Basahin mo na nga, kapatid na Daniel, yung 6:12 ng Epeso. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang laban ng Kristiyano, yung masasamang espiritu na sumasa tao, hindi mismo yung tao. We do not hate the person. We are not against the person, but we are against those
evil spirits that sometimes prevail on the person, nakakapaghari sa kanya. Kaya si Kristo, nung dumating sa lupa, ang pinalalabas sa tao, yung masasamang espiritu, hindi yung mga tao yung pinagbababalibag ni Kristo, kundi yung masasamang espiritong nasa kanila. Wala tayong laban na tayo papatay ng kapwa o kaya tayo mananakit ng kapwa dahil sa relihiyon. Hindi. Aral ng Diyos ang pinag-uusapan. Ang kalaban natin, masasamang aral, mga panluloko sa kapwa, yun ang nilalabanan ko. Ngayon, yun ang mga paninira. Ngayon, kung ang asawa mo'y naniniwala doon, dapat maintindihan, paliwanag mo sa kanya na mga bagay na imposible yan. Ang ibig ko lang sabihin, kapatid, sa mga paninira, hindi dapat doon ibinabase. Pero ang aking maipapayo sa'yo, ikaw muna bago ang asawa mo at ang iyong mga anak. Kasi pangunahin ng isang padre de pamilya. Ikaw kasi ang pinaka magiging parang taga-akay ng pamilya mo. Ikaw muna ang dapat na mag-uumpisa sa'yo. Tapos saka yung asawa mo. Kasi step by step yan, kapatid. Hindi naman pwedeng sabay-sabayan. Meron akong kilala nung araw. Ako, Brother Eli, ako naniniwala na sa'yo. Kaya lang, yung misis ko, hindi pa naniniwala. At saka yung mga anak ko galit dahil mga Katoliko yung anak ko. Sabi ko, di, bahala po kayo, kapatid. Ang pangalan niya si Apong Ino. Si Apong Ino, taga Pampanga. Naniniwala siya, pero yung kanyang mga kamag-anak hindi naniniwala. Parang ayaw niyang tumanggap dahil dun sa gusto niya raw sabay-sabay sila. Sa kagaganon, inabutan siya ng kamatayan. Nagulat nga ako nung bigla ko na lang nakabalitaan na patay na pala yung matanda. Yun ang masama dahil nakakilala ka na ng aral tapos nagpatumpik-tumpik ka dahil sa paghihintay mo dun sa iba. Siguro kung ikaw mauuna ka na, may kasama ka ng Diyos para yung mga anak at asawa maakay mo. Kung babawian ka man ng buhay, alam mo, meron ako kasing kilala ganito Meron akong kaibigan dahil siyang gumagawa ng kalye doon sa Pampanga. Nandoon sa may tapat ng bahay namin, pinapakain ko, pinapamerienda ko. Pag nagmimerienda na, nanunudyo siya. Nanunudyo. Kasi yung pala siya, ateista, hindi naniniwala sa Diyos. Kahit na hindi siya naniniwala sa Diyos, mabuti pa rin ang pakisama namin sa kanya. Pag may humihingi siyang tulong, tinutulungan ko. Yung kanyang anak, maliit pa nun mga siguro 8 taon o 10 taon yung anak niya. Matagal na panahon, hindi naman siya kasi naniniwala sa Diyos. Hindi ko siya makumbinse. Hindi siya naniniwala sa Diyos, ateista siya. Ginagawa niya yung kali doon. Kaya minsan mahirap magtiwala sa mga ateista. Alam mo kung bakit? Yung ginawa niyang kali, lahat ngayon lubog. Siguro, hindi masyadong pinag-igi yung siguro yung tambak hindi kinumpleto, kaya lubog. Yung lugar doon, lubog Ngayon, matagal na panahon. Isang araw, mabali-balitaan ko, namatay na siya. Nakausap ko ngayon yung kanyang anak na maliit nung araw. Maliit pa nung araw Nakausap ko, Brother Eli. Sino kakako? Ako po yung anak nung gumagawa nung kalye, ateista. Ikaw ba kako yun? Opo. Bakit brother ang tawag mo sa akin? Kaanib na po ako, sabi niya. Ba't ka ako naanib ka? Hindi ba ang tatay mo ateista? Sabi niya. Opo, pero nung mamamatay na po ang tatay ko, sabi niya, Diyos ko, sabi niya. Nung mamamatay na raw ang tatay niya, tinatawag Diyos. Nung di na raw makahinga. Kaya nakinig siya.
naanib siya. Tamo, kahit wala na yung tatay niya, naanib pa rin siya. Kasi, nakita niya mismo sa tatay niya, nung mamamatay at nahihirapan na, ang sabi, Diyos ko. Meron din pala siyang Diyos. Nung araw, ayaw niyang maniwala sa Diyos eh. Ang ibig kong sabihin, ang Diyos ang may kagustuhang lahat ng tao'y maligtas, kapatid na Joseph. Kung sa pansamantala ngayon sa panahong ito, di mo mahikayat ang asawa mo, manalangin ka sa Diyos at may panahon ng Diyos ng pagtawag sa bawat isa. Ang pinakamahalaga ay ikaw na muna ang makatiyak ng daan na lalakaran mo para maakay mo ron ang iyong mga anak, pati ang iyong asawa. 27. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Pagka ikaw ay lumalakad sa iyong pagtatapat, yung anak mo magkakaroon ng kapalaran na susunod sa iyo. Yun. Kaya huwag kang mag-alala dun sa asawa at anak mo. Ikaw muna yung sa sarili mo, tiyakin mo muna. Pagka natanggap mo na yung katotohanan, pwede mo yung maibahagi sa iyong asawa at mga anak. At samahan ka nawa ng Panginoon, kapatid na Joseph. Maraming salamat po.